Napasigaw siya nang bigla na lang siya nitong buhatin. Pumasaere ang mga paa niya at sa tangkad ni Miguel ay medyo nalula siya sa taas ng pagkakaangat niya. Tila sako lang siya ng bigas nang pasanin siya nito sa balikat. "Bitiwan mo ko, Miguel! Kailangan kong puntahan ang anak ko!" Pumapalag siya at pinagsusuntok ang likod nito, pero di ito natinag. Sinipa lang nito ang pinto ng bahay at binagsak siya ulit sa higaan. Iritado ito nang titigan siya. Sa kanya lang napansin ang band-aid sa pisngi nito at pasa sa gilid ng labi. "Kailangan natin pumirmi muna dito sa rancho ni Papa Serena. Hindi tayo pwedeng bumalik doon nang hindi natin pinaghahandaan ng lahat." "Handa na ako, Miguel! Hindi ko na kailangan maghanda!" ani niya at natutuliro na habang iniisip na nasa lalaking yun ang anak niya. Hindi nito sasaktan si Gabriel, sigurado siya. Pero ituturo nito sa anak niya ang hindi katanggap-tanggap na mga gawain. At baka kapag nagtagal siya, ay tuluyan na siyang tatalikuran ng anak niya. Bata pa ito. Madali itong bilugin. Lalo na at nasa tabi nito ang traidor niyang kapatid. Anong saysay ng pagtakas ko kung di ko kasama ang anak ko? Kung pwede akong bumalik at doon na lang tumira, gagawin ko. May lamig sa mga mata ni Miguel habang nakatitig sa mga mata niya. "Papatayin ka ni Enzo." Natawa siya ng bahaw. "Para na rin akong patay ngayon dahil wala dito ang anak ko. Anong pinagkaiba nun?" "Ang kaibahan? Kapag ligtas ka, may tsansa na pareho kayong mabuhay sa malayo ng walang aberya, Serena." Anito habang matamang nakatitig sa kanya. "Yun ang kaibahan." Hindi niya mabasa ang nasa utak ng lalaking ito habang tinititigan niya si Miguel. Parang nagsosolve siya ng pinakamahirap na puzzle. "Bakit mo ito ginagawa?" Kasi hindi siya naniniwalang gusto lang nitong iligtas ang mga baby makers ni Enzo. Paniguradong may iba pang dahilan. Binigyan lang siya nito ng blankong tingin at tinalikuran siya. "Magpahinga ka na ulit. Magdadala ng pagkain ang asawa ni Manong Chodoro dito." Yun lang at tahimik itong umalis. Tulala siyang naiwan doon. Bakit ayaw nitong sagutin ang tanong na yun? Mas lalo tuloy siyang nagdududa kay Miguel. Mapagkakatiwalaan niya ba talaga ito? O baka sumuong na naman siya sa isa pang patibong? Nasa edad 50 ang babaeng pumasok sa silid. Bahagya itong ngumiti nang magtama ang mga mata nila. "Ikaw si Serena?" May pag-aalangan sa mga mata nang tumango siya. "Ako ang asawa ni Chodoro. Nanay Peli ang madalas sa tawag sa akin dito. Pwede mo rin akong tawagin ganon." Inilapag nito ang kahoy na tray sa side table ng higaan. Pinagmasdan niya lang ang kilos ng babae. "Akala ko asawa na ni Miguel ang buhat-buhat niya kagabi. Sabi niya kaibigan niya lang daw." May himig ng panunukso ang babae. Hindi siya nag-react sa panunukso nito. Blanko ang mata na nilingon niya ang bintana. Wala siyang ibang nasa isip ngayon kundi ang anak niya. Gustong-gusto niya nang umalis kaagad ngayon. Habang tumatagal ay nagmimistulo siyang kandila na paubos ng paubos. "Para di ka maburyo, maglibot-libot ka sa rancho. May mga magagaling na trabahante ang papa ni Miguel. Pwede ka nilang turuan ng mga bayo." Tumangulang siya, ngunit nanatiling tahimik. May oras pa ba siya sa mga bagay na yun? Siguro ang gagawin niya na lang ay ang magkulong sa silid na ito at lunurin ang sarili sa pag-iisip kung kailan niya mababalikan ang anak niya. At hindi siya mabuburyo dun. Ito na rin ang nagdala ng damit niya kay Nagabihan. Naligo at nagbihis na siya nang matanaw niya ang likuran ni Miguel mula sa bintana. May sasakyan sa unahan, dahilan ng pamimilog ng kanyang mga mata. Agad siyang lumabas. "Miguel!" Natanaw niyang natigil sa paglalakad ang binata. Kahit sa dilim ay hulmang-hulma ang tikas ng katawan. Sa tingin niya ito ang common denominator ng pagiging isang elagrue. Nakalapit na siya at tumingala sa mukha nito. "Sasama ako. Pupunta ka ng syudad? Babalik ka ng hotel?" May umahon na pag-asa sa puso niya. Hindi ito sumagot. Kahit pa ayaw nitong sumama siya, ay pipilitin niya ito. Hindi siya aalis sa harapan nito hanggang sa payagan siyang bumalik sa syudad at sa mansyon ni Enzo. Mahinila itong kabayo sa may puno. Napanganga siya. Akala niya pupunta ito ng syudad. Bumagsak ang balikat niya sa nalaman. Sa kagustuhan niyang makita ang anak, kung ano-ano na lang ang iniisip niya.
Nag-a-assume lang pala siya. As if naman kung papayagan nga siya ni Miguel. Saan ka pupunta? Anito sa seryosong boses. Hindi niya ito sinagot. Mabibigat ang paa na naglakad siya pabalik sa bahay. Lumilipad-lipad ang alitap-tap sa paligid. Maganda, ngunit hindi niya kayang pagtuunan ng pansin. Kung kailan siya problemado, saka naman bumabalandra ang ganda ng mga bagay sa paligid niya. Kung kailan hindi niya ito ma-appreciate ngayon. Natigilan siya nang hawakan nito ang braso niya. Gusto niya itong bawiin, pero mahigpit ang hawak nito doon. Gusto mong sumama, di ba? Umiling siya. Hindi na. Akala ko lang babalik ka na sa syudad kaya ako sinabi yun. May pupuntahan ako. Mag-isa lang ako. Pwede kang sumama. Hindi na siya nito hinintay na sumagot. Hinila na siya nito tungo sa kabayo. Pumarada sa kanyang harapan ang malaking hayop. Kasing dilim ng gabi ang kulay ng balahibo nito. Lumampas sa puno ng mahogani ang tingin niya. Mas dumadami ang alitap-tap na nakikita niya sa mga dahon ng puno na pinaglalagyan nito ng kabayo. Katahimikan at mabining hangin ang humahaplos sa pisngi niya. Tila pinipilit siya ng kalikasan na kalimutan muna pansamantala ang kanyang mga problema. Serena, humawak ka. Inabot nito ang palad sa kanya. Ngali-ngali niyang iniabot ang kamay dito. Umapak siya sa apakan sa tagiliran ng kabayo at sabay na hinila siya nito. Nakapwesto siya sa likuran ni Miguel. Agad siyang kinabahan. Kumalma ka lang. Anito sabay hawak sa dalawang kamay niya upang igiya sa katawan nito. Hindi masamang yumakap si Rina. Kung dati sa motor nito gusto nitong yumakap siya, ngayon ulit sa kabayo gusto na naman nitong yumakap siya. Hindi ako mahuhulog kung di mo bibilisan ang pagpapatakbo mo. Sinulyapan siya nito. Bahagyang umangat ang gilid ng labi nito. Bakit ba ayaw mong yumakap? Hindi naman masakit sa ego mong dumipende sa iba para di ka mapahamak, di ba? Kumuyom ang kamao niya. Bakit ba ninalang nito patakbuhin ng kabayo para matapos na to? Masyado kang nasasanay na tumayo sa sariling paa para magulat pa kapag may taong nagpapahalaga sa'yo. Dugtong nito. Napalunok siya at napairap sa kawalan. Nasasanay na nga ba siyang tumayo ng mag-isa? Nagsimula na itong patakbuhin ng kabayo. Ang malamig na hanging panggabi ang sumalubong sa kanila. Dumaan sila sa ilog. Mabato ang tabing ilog. Medyo nahirapan silang umusad. Wala siyang ideya sa pupuntahan nila. Kabisado na nga yata ng lalaki ang daan. Kahit madilim ay nagagawa pa rin itong imaniobra ang kabayo. Hanggang sa nakawala sila sa batuhan at narating nila ang cliff. Napansin niyang huminto na si Miguel kaya hindi niya maiwasang mapasilip sa harapan nila. Napaawang ang labi niya sa nakita. Mula doon ay tanaw ang mga makukulay na ilaw ng syudad sa unahan para yung mga bituin na nagkikislapan. Si Rina, untag ni Miguel sa pagkamangha niya. Nang balingan niya si Miguel ay nasa baba na ito at halatang handa na siya nitong alalayan sa mga bisig nito upang ibaba. Maganda, di ba? Sumilay ang ngiti sa labi nito. Wala sa sariling napatango siya at dumuusdos na siya mula sa kabayo at walang kahirap-hirap siya nitong sinalo. Hindi pa rin nito binibitiwan ng bewang niya kaya nagtataka na tumingala siya dito. Mas maganda ka kapag nakangiti. Mas maganda pa kaysa sa tanawin sa harapan mo, si Rina. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin. Bahagya siyang natulala pero kalaunan ng matauhan ay agad din na tinanggal ang kamay ni Miguel sa bewang niya. Napalunok siya at agad na tumalikod. Tiningnan niya ang unahan. Ang tamis-tamis nga naman ng mga salita ng mga lalaki. Mapait siyang napangiti sa kawalan. Minsan na rin siyang naloko ng matatamis na salita ni Enzo. Nagtagal siya sa poder nito dahil inakala niyang mali lang ang iniisip ng iba dito. Pero tama nga ang mga yun. Si Enzo ay si Enzo. Nilingon niya ulit si Miguel. Nakita niyang may hawak na itong flashlight ngayon. Dito ako natutulog simula nung dumating tayo dito. May tent ako doon banda. Inilawan nito ang hindi kalayo ang banda kung saan hindi masyadong matalahib. Napansin niya ang maliit na kubo na walang dingding sa unahan. Mahangin doon kaya't napakalamig lalo na sa gabi. Hinihimas ng kamay niya ang magkabilang bisig dahil sa lamig. Doon tayo, si Rina. Balak nitong hawakan ng kamay niya pero umiwas siya at nauna nang maglakad.
Hindi na bago sa kanila ang ganito. Laking bukid siya at sanay na sanay sa ganitong daan kaya hindi na siya dapat pang alalayan. Nakasunod siya kay Miguel hanggang sa marating nila ang kulay itim nitong tent sa tabi ng kubo. Ang kubo ay may sahig na kawayan na medyo angat mula sa lupa. Doon agad siya sumalampak at niyakap ang sarili. Mas maganda ang view doon. Suotin mo. May inilahad itong jacket sa kanya. Nagpasalamat siya at agad na sinuot. Madalas ka ba dito? Anya at nanatili ang mata sa unahan. Dati, ngayon hindi na. Wala ang papa mo dito. Nasaan siya? Sunod niyang tanong. Hindi ko alam. Nang lingunin niya si Miguel ay bakas na ang kaseryosohan sa mga mata nito. Gaya niya, pinagmamasdan din nito ang mga ilaw sa unahan. Hindi nito alam ang kinaroroonan ng ama nito. Pero may lupain itong ganito kalawak. May mga tauhan at mga hayop na inaalagaan. Isa lang itong bellboy sa hotel ni Enzo. Pero may ari-arian ito. Halatang hindi nito kailangan ng pera. Mukhang pangpalipas oras lang ang pagtatrabaho sa hotel ni Enzo. Para ano? At bakit parang kinukontra nito ang pinsan imbes na kampihan nito? Salamat sa mga tulong mo, Miguel. Anya at nanatili ang mata sa tanawin. Pasensya na, pero aalis talaga ako rito kahit pigilan mo pa ako. Sana maintindihan mo. Narinig niya ang malalim na buntong hininga nito. Kalaunan ay tumango ito. Alam ko at naiintindihan ko. Hindi ko lang alam kung paano kita poprotektahan ulit. Napalingon siya kay Miguel. Kunot ang kanyang noo. Hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo ito. Pero, Miguel, hindi mo ako responsibilidad. Dahil sa ilaw na nagmumula sa flashlight na dala nito, ay naaninag niya ang lungkot sa mga mata nito. Oo, alam ko. Kapag naaalala ko ang kapalpakan ko, nakakalimutan ko. Anito at nilingon siya. Napaawang ang bibig niya. Hindi niya ito maintindihan. Ginagawa ko na to dati dahil ayokong matuloy ang balak ni Enzo na magkaroon ng supling. Dahil alam kong hindi magkakaroon ng magandang buhay ang anak ng lalaking yun sa poder niya. Naawa ako sa mga batang isisilang para lang manahin ang dugo ng isang elagrue. May hinanakit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ilang beses kong sinubukang iligtas ang mga babaeng yun mula kay Enzo. Pero parati akong nabibigo hanggang sa nakilala kita. Napalunok siya at hindi nakapagsalita. Parang gusto niya na lang napakinggan ang lahat ng sasabihin ni Miguel. Sinabi ko sa sarili kong hindi na dapat ako mabigo sa pagkakataong ito. Kahit ikaw man lang ang mailigtas ko. Hindi niya inaalis ang titig niya dito. Wala siyang ibang makita sa mga mata nito kundi sinseridad, sakit, kabiguan at kalungkutan. Tuwing nakikita kita, naaalala ko lahat ng babaeng nawala dahil sa mga kapalpakan ko. Matalino si Enzo, Serena. Wala ako sa kalingkingan niya. At sana nga, kasing talino niya na lang ako. Buhay pa sana ang mga babaeng yun ngayon. Mapait siyang umiti dito. Sisikapin kong mabuhay, Miguel. Sisikapin ko. Pareho silang bumaling sa tanawin sa unahan. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Sapat na sa kanya ang basbas nito para payagan siyang umalis. Ngayon, naging klaro na ang lahat. At tila sumpa para dito ang pagiging elagrue. Maging siya ay hinusgahan nito dahil nga elagrue rin ito. Hindi niya masisisi si Miguel kung balak nitong pigilan ang balak ni Enzo. Linggo ng umaga. Nasa labas na siya ng bahay habang hinihintay nila ang pagdating ng sasakyan na maghahatid sa kanya pabalik sa syudad. Pinadalhan siya ng iilang damit at pera. Hindi niya alam kung papapasukin siya sa mansyon. Pero babalik siya kina Tatay Delfin para makahingi ng tulong. Desperada na siya. Papasukin niya ang mansyon ni Enzo. Alam mo na ang contact number ko. Tumawag ka kaagad sa akin, Serena. Bahagya siyang ngumiti kay Miguel. Tumango siya rito. Alam niyang kanina pa nito gustong magpresintang maghatid sa kanya sa syudad. Pero alam niyang tatanggihan niya yun. Baka mas lalo lang magtaka si Nalin. Hindi niya alam kung anong gagawin ng pamilyang yun sa kanya gayong tumakas siya noon ng anak niya at hindi man lang nagparamdam sa pamilya ng kaibigan.
Handa na siyang tanggapin ang mga bayolenteng salita ng pamilya. Deserve niya yun. Agad siyang sumakay nang dumating ang pick-up. Mahaba-haba ang biyahe. Hapon na siyang nakarating sa syudad at ang maliit na bahay ni Lynn agad ang inuna niyang puntahan. Nagsasampay pa ito ng panty nito sa labas nang makita siya nito sa gate. Ay! Tangina mo ka! Nahulog nito ang nakahangir na panty nang makita siya. Serena! Lynn! Anyang nahihiya ng ngumiti. Nagtititili ito na parang nanalo sa loto. Wala pang segundo nang mabuksan nito ang gate at niyakap siya. Natatawa siyang tinapik-tapik ito sa likod. Kalaunan, naalala nito ang atraso niya dito. Isang malakas na hampas sa balikat niya ang natanggap mula kay Lynn. Hindi nga pala kita kilala. Lumabas ka doon. Anito na nakasimangot at tinulak-tulak pa siya. Puisit ka? Pagkatapos mo kong layasan, babalik ka ulit ngayon? Gusto mo lang makipagtanan kay Sir Enzo? Di ka man lang nagpaalam? Napanganga siya. Alam niya na kung kanino nito nasagap ang chismis na yun. Malamang sa Roda na naman na yun. Pet ko si Sir Miguel para sa'yo, pero hindi kita pipigilan kung si Sir Enzo ang tinitibok ng puso mo. Hindi siya makapagsalita. Parang ayaw siyang bigyan ni Lynn ng oras na makapagpaliwanag. Lynn, manahimik ka. Di kita bate. Problemado ang mukha niya nang makalabas na ng gate. Lynn naman! Yumugyog ang balikat ni Lynn habang nakatalikod. Halatang umiiyak na ito. Nanatili itong nakatayo doon at hindi pa umaalis. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Mag-usap tayo. Sorry na. Nanatili itong nakatalikod. Panay ang punas ng luha. Mas lalo tuloy siyang na-guilty. Hindi niya naisip na masasaktan ng ganito si Lynn. Kausapin mo na ako, please. Promise, kapag kinausap mo ko, kakalbuhin natin si Roda. Wala pang ilang segundo nang bigla itong humarap sa kanya. Basa pa ang pisngi nito ng luha. Sure? Alanganin siyang tumango. Pero ang totoo, di talaga siya sure. Sa lahat ng keyword na ginamit niya ay yung tungkol lang kay Roda ang gumana. Ang laki talaga ng galit nitong si Lynn sa babaeng yun. Sinamahan siya nito kay Nanay Lolita at Tatay Delphine. Inakala niyang galit ang dalawa. Handa na sana siyang mapagalitan pero nagulat siya nang yakapin siya ni Nanay Lolita. Diyos ko! Saan ka ba nang galing? Nasaan na si Gabriel? Doon siya natahimik. Mukhang hindi niya na maitatago pa ang tungkol doon. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang ikwento ang lahat. Pilit niyang pinipigilan ng luha habang nagkukwento. Pero nang yakapin siya ni Nanay Lolita, ay doon na tuluyang bumuhos ang luha niya. Nakayuko at bagsak ang balikat ni Tatay Delphine at tila nahulog sa malalim na iniisip. Hindi nito agad na proseso ang lahat ng naikwento niya. Noong nakita kita sa daan, kilala mo na si Enzo Elagrue noon. Naniningkit ang mata ni Tatay Delphine at nakakuyom ang kamao. Alanganin siyang tumango. Opo, inihilamos ni Tatay Delphine ang palad sa muka. Frustrated na ito ngayon. Alam kong hindi maayos ang pagpapalaki ni Roberto kay Enzo at hindi na ako magtataka na magagawa niya ito. Hindi ko lang lubos sa kalaing anak niya si Gabriel. Ani Tatay Delphine at seryoso ang muka. Maliit lang tsansa niyang makabuntis. Ano nang plano mo ngayon, Serena? Binalingan siya ni Nanay Lolita. Kukunin ko po ang anak ko. Pinahid niya ang luha. Sa kanya naman ngayon nakatuon ang seryosong titig ni Tatay Delphine. Alam niyang suicide ang gagawin niya. Kumpara sa yaman ng Elagrue, ano lang pa siya? Pero may imposible ba sa mga taong desperada? Buo ang loob niyang ilalaban niya ang karapatan niya sa anak niya. Siya ang ina ni Gabriel. Siya ang nagpalaki at humubog sa pagkatao ng bata. Kaya ilalaban niya ito. Sa korte, papanigan ka ng batas. Pero kung higante ang kalaban mo, imposible, Serena. Kayang baliktarin ng batas ng pera. May bigat ang titig ni Tatay Delphine. Napalunok siya. Nanginginig ang daliri niya. Kahit si Tatay Delphine ay nawawalan na rin ng pag-asa. Kukunin ko po ang anak ko. Wala sa sariling usal niya sa kawalan. Kahit palumuhod siya sa harapan ni Enzo at magpakababa dito, gagawin niya.
kukunin niya ang anak niya kahit anong mangyari. Aaminin niyang nahirapan siya sa mga requirements para makapasok bilang katulong. Sino ba naman ang mag-aakalang dinaig pa sa pagiging pangulo ng bansa ang pagbusisi sa mga katulong ni Enzo? Lalo na sa background niya. Mas focus sila sa background niya. At lastly, ay ang credibility niya o flexible siya pagdating sa mga gawain. Pero ngayon nakasakay na siya ng van at natatanaw na ang pamilyar na gate, lumuwag-luwag na ang pakiramdam niya ngayong nakapasok na siya. Parang maluluha siya habang papalapit sa lugar. Medyo nagulat pa ang butler nang mamukaan siya. Pero wala siyang pakialam sa mga reaksyon ng mga nandun. Ang importante ngayon ay nandito na siya at magtatrabaho na siya dito. Agad niyang sinuyod ng tingin ang buong mansyon. Nasaan kaya si Gabriel ngayon? Kumusta na kaya ito? Namiss ba siya ng anak niya? Umiiyak ito dati kapag wala siya sa tabi nito. Kaya ngayong naiisip niya ang tagpong yun, parang kinukurot ang dibdib niya. Diba si Ma'am Serena yan? Narinig niyang bulungan ng dating mga katulong. Ang head ng kitchen ang mismong nag-briefing sa mga bagong dating tulad niya. Kasali dapat siya kung di lang siya tinawag ng butler. Hindi ka kasama sa mga nakatoka sa kusina. Kinabahan siya. Aalisin ba siya? Utos ba ni Enzo na ipatanggal siya? Iniisip siguro nitong manggugulo siya doon. Bakit? Lumapit siya dito. Sumunod ka sa akin. Napalunok siya at alanganing humakbang para sumunod sa butler. Umakyat sila sa taas at alam niya kung saan ito patungo. Ito ay patungo sa office ni Enzo. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Parang nakasisiguro na siyang tatanggalin siya at pauuwiin. Baka mapunta lang sa wala ang lahat ng pinaghirap